Hello guys! Welcome back to my vlog. At kung bago ka sa channel na to, I'm Za and this is Za Canada. Well, today we are going to talk about something different, and these are the things that we as a social media creator, dun sa mga nagkikreate ng mga YouTube vlogs and mga Facebook posts and all of these things like podcast. And the thing is, binasa mo ba? Binasa mo ba or napanood mo ba ang buong storya? So this is the topic that we're going to talk about today. But before that, thank you so much for those people who subscribe into my channel. I really appreciate your support and all of the comments. Binabasa ko po yung lahat. And I try my very best to reply to you as soon as I can. And I reply personally. Okay? Ako po mismo yung nagre-reply sa inyo ng kung ano-ano dyan. Okay? At kahit ano pa yan, re-replyan ko kayo. So, anyway. So, this is all about, binasa mo ba? Napanood mo ba? So, ikaw, kung nakaka-relate ka dito sa topic na to, panoorin hanggang dulo. Alright, so once again, my name is Za, and in my channel, we talk about anything that has something to do with immigration or simple buhay ng mga Pilipino dito sa Canada. And if you haven't, please like and share this video. Tapos, i-comment nyo na rin kung ano sa tingin nyo ang magiging topic natin sa next or gusto nyo pag-usapan sa ating next video. And, again, alam niyo ba yung feeling na may nagalit sa'yo pero hindi niya naman alam kung bakit? Hindi niya naman alam kung ano yung saysay ng storya. Hindi niya naman alam kung ano yung buong katotohanan ng kwento. So welcome. Welcome po sa channel na to. Welcome sa Pilipino. Welcome sa pagiging Pilipino kahit sa mang parte ka ng mundo. That is I see. That is what I see most of the time. They watch a video, they look at the title, and they make a comment based on the title. So let's be honest. First 12 seconds ng video, in a 30-minute video, or let's just say in a 15-minute video na lang, onting video lang, sandaling-sandali lang video, pero may makikita ka na agad na nag-comment. May mali dyan sa sinabi mo. Ay, mali yan. Diba? Ay, hindi ganyan dapat. Ay, dapat ganito ang gawin mo. Diba? Ang ginagawa nila, narinig pa lang nila yung intro music. Kumbaga, nasa beginning pa lang ng music ng ano pa lang. Nasa introduction pa lang ng music. Yung instrumental pa lang ang naririnig nila. Nag-comment na sila agad. Diba? May tawag niyan. Ang tawag diyan is selective listening. They only choose what they want to listen. Hindi nila pinapakinggan yung buong gist na buong storya. Yung buong katotohanan kung bakit mo ba ni-record yung video. Diba? Halimbawa, sa isang video sa isang mag-asawa, 'di ba? Probably nakita niyo sila nag-uusap, mukha silang pero sa isang movie na lang, sige, ilagay natin sa isang movie. Naglalakad lang sila sa isang park or sa isang na nag-uusap sila. Pero since na-nudge mo lang na boring yung isang storya kasi puro pag-uusap sila, na hindi mo tinapos na ang ganda pala ng storya na yun. Then, hindi mo malalaman kung ano ba talaga ang nangyari dun sa dulo. 'Di ba? And then, that goes into my next thing about selective watching. Pino-forward. Forward. Hanggang marinig lang kung ano ang gustong marinig. And
Lastly, selective understanding. Kung ano yung paniniwala nila sa bagay na yon. Just like dun sa comment nung last video ko. And this is a video that I posted like 3 months ago. And once again, thank you so much for watching about that video. Or thank you for watching dun sa mga lahat na nanonood at tinapos at naintindihan kung ano talaga yung the video is all about. Kasi mapapansin mo talaga sa comment kung sino lang yung tumapos at kung sino lang yung nakaintindi sa video na pinost ko. And one of the comments that I received in that video, and halata na talagang hindi niya itinapos, I replied on this comment. Kasi nag-reply talaga ako sa kanya. I would like to make him feel na kung walang magsasabi sa'yo, sino ang magsasabi? Sino pa ang pwedeng makapag turn on ng bumbilya mo sa utak? 'Di ba? Siguro siya, turn off lagi yung turn off lagi yung bumbilya niya. So anyway, sabi niya, kasalanan ba ng Canada na hindi ka ma-PR? Napaka-privilege mo naman, temporary means temporary, at just find a good pathway and earn it. And that story is about the struggle of immigrants who are losing their status. I only gave advice. If you're going to finish that video, I only gave advice kung ano ang pwedeng gawin in case mawalan ka ng status. 'Di ba? And I'm sure that this person didn't even try to finish the video. And siguro may selective understanding, selective listening, forward, o nag-judge tungkol dun sa title. 'Di ba? So, I made a comment. Siguro balikan nyo lang yung video na yan. Makikita nyo naman yung comment. And I would like to make sure that before tayo mag-comment na mga ganitong bagay, dapat alam natin yung buong storya. At kung tinapos niyo yung video na yon, malalaman niya na hindi ko sinisisi ang Canada. I never blamed Canada about those tightened measures that they make because it really makes sense kung bakit nila ginagawa ito. And then next, ine-explain ko lang yung sistema. In that video, you will find out kung bakit there are struggles, there are people who are losing their status. Bakit nangyayari? At higit sa lahat, hindi po ako umiiyak dahil sa PR. Okay? And I know how to find ways on how to or what to do para makakuha ko ng PR dito sa Canada. Hindi niya kailangang sabihin sa akin. The reason why I'm creating all of these videos in YouTube, kasi gusto ko rin makatulong dun sa mga taong hindi alam kung paano nila gagawan yung permanent resident nila. Maybe one of the people na makaka-reach ng video na to, hindi pala nila alam na may pathway pala na ganun para sa kanila. Or dun sa mga Pilipino na nasa Pilipinas ngayon, o nasa ibang parte ng mundo aside from Canada, then malalaman nila, meron palang ganyang pathway. And these are my main purpose. Well, aside from being a creator, wag naman nating itanggi na most probably when we reach a certain number of subscribers, then syempre there are ways to earn as well. But still, the main purpose of this video is to help or to give information to Filipinos. And I guess this is also related into one of the videos that I shared a couple of months ago with regard to crab mentality. Napaka-usong-uso at hanggang ngayon, bakit mahal na mahal natin yung crab mentality na yan? Bakit ba? Mahilig ba sa alimango talaga mga Pilipino? Hindi. Okay, nakaka-high blood. O, diba? Nakaka-high blood ang pagkain ng crab all the time. Yung aligi niyan, baka pumapasok na sa sa utak mo, kaya ka laging high blood. Yung pagka-high blood mo, o pagpa-practice mo ng crab mentality,
lagi nating naibabanggit sa kapwa natin na Pilipino, nakasalanan mo yan. Sirabi na nga sa'yo na temporary bakit ka nandyan? Bakit kailangan natin laging sabihin yan? Tapos sinasabi natin sa bawat Pilipino na wala kang karapatan magreklamo kasi hindi ka naman citizen dito, hindi ka naman permanent resident dito. And meron pa tayong buti nga sa'yo. Diba? Porket hindi nila nararanasan, yung mga nararanasan ng mga temporary resident dito, may karapatan na sila. May karapatan na silang mangmata ng ibang mga tao. Diba? Parang napaka-allergic natin sa mga struggles ng ibang mga tao. Diba? Parang parang wala tayong pinagdadaanan na problema, na sariling problema natin sa buhay. Or kung meron man, gusto natin yung problema natin, maranasan din ng iba. Ganyan tayong mga Pilipino, kung hindi natin binibigyan ng pag-asa ang bawat isa sa atin. 'Di ba? Ang bawat post ng isang Pilipino, hindi ibig sabihin niyan na nagrereklamo sila. Okay? Minsan, yung mga bagay-bagay na pinopost sa online, minsan for informational purposes yan. Para malaman ng mga ibang Pilipino na hindi perpekto ang buhay sa Canada. May mga tao na nag-struggle, but if you're going to give your very good advice to these people, then makakatulong ka para ma-uplift yung spirit nila. Hindi mo naman kailangang sabihin sa kanila yung hindi totoo. You just have to let them know that trust everything and everything will come true according to God's plan. Hindi mo naman kailangan manira. 'Di ba? Kasi hindi mo naman kailangan magalit ka. Tapos, kailangan dapat positive lang. 'Di ba? Pero ano ba ang nakikita ko dito sa mga ganyang comment? Hindi yan tungkol sa sarili ko. Hindi talaga yan tungkol sa mga bagay-bagay na ginawa ko. Tungkol yan doon sa tao. The way that they make a comment into my channel, it's the way how I see these people. So next time, bago ka mag-comment, make sure na naintindihan mo muna yung video. Okay? Pag hindi mo naintindihan, i-repeat mo. Wala namang bayad ng YouTube eh. O kaya maki-wifi ka sa SM. O kaya kung saan mo gusto. Basta free wifi. Pag pinlay mo naman yung video na paulit-ulit, wala namang bayad yan. Unless nawalan ka ng data. Pero dito sa Canada, imposible. Okay? Kasi yung mga normally, yung mga nagko-comment, napansin ko siguro Canadian na sila or PR na sila. Tapos matagal na sila dito sa Canada, nakala mo nabili na rin nila yung Canada. Okay? Dati rin naman Pilipino. Well, anyway, try mo munang manood hanggang dulo. Okay? Baka maintindihan mo kung ano ba talaga ibig sabihin. Tapos, wag natin gamitin yung kalahati lang ng utak natin. Okay? Kaya yan buo. Kasi dapat buo. Yung pag-iintindi natin sa bawat sitwasyon. Okay? Kasi kung kalahati lang pala ang gumagana, baka kailangan mo nang magpatingin sa doktor. Okay? So, yun lang po. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. And my email address is in my profile. You can always send me your inspiring stories, questions. At laging tatandaan, hindi kailangan maraming pera, basta may peace of mind. I'll see you again next time. Bye-bye.